Ang bagong tawag ngayon sa bagong ombudsman, mga kaibigan, ay walang iba kundi si Boy Corriente. Hindi maayos, hindi organisado ang kanyang trabaho dyan sa ombudsman, mga kaibigan. Wala siyang binatbat, malayong malayo sa napakatinong dating ombudsman na si dating Justice Sam Martires. Akalain mong naglabas na siya ng press release, nagpa-press con na mga kaibigan na isisilbi daw, yung kanyang dismissal case laban kay Senador Joel Villanueva. Mga kaibigan, na matagal na palang dinismiss ng ombudsman noon pang 2019. Ibig sabihin no, itong kasalukuyang ombudsman, wala siyang due diligence. Nasaan yung mga tauhan mo dyan? Yan ang problema kasi kung politiko ang inilagay ng kasalukuyang administrasyon, dyan po naman sa tanggapan ng ombudsman na siyang nagmamasid dapat sa mga opisyal ng ating pamahalaan, mga kaibigan, ano? Aba akalain mong naging boy kuryente? Kuryente itong si Boying Remulla. Ho? Ano bang naging significant na naging achievement itong mamang ito? Bukod sa pagiging naging dating congressman, naging dating gobernador. Pero yung kanyang karera bilang isang abogado, parang never heard yata. Oh, kundi naging matunog lamang ang pangalan nito nung siya ay maging spokesman ni dating Pangulong Joseph Estrada. Matagal-tagal na panahon na ho yun, mga kaibigan. Ano? Akala ko ba naman kasi ang ilalagay dyan sa ombudsman isang apolitical na individual, hindi politiko. Itong si Boying masyadong ano to uh, masyadong politika ang background nito sa pinanggalingan niyang lugar dyan sa Cavite, mga kaibigan, dahil silang mga magkakamag-anak ay nagpalit-palitan na ng pwesto dyan po naman sa lalawigan ng Cavite. Bakit tinawag na kuryente itong si Boying Ying, mga kaibigan? Matapos na magpahayag itong si Remulla na ipatutupad niya ang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Bigla itong umatras. Buti na lang umatras. Napagtanto niya na mali yung kanyang ginawa. Dapat kasi, bago ka magpa-press release, Boying, ha? Bago ka magpa-press con, maglabas ng press release, ha? Media lang yata ang habol kasi nito kailangan linawin mo muna at merong pagsusuri o paghahalughog na ginawa ang iyong opisina. Lalo na kung ilan yung tauhan mo dyan sa tanggapan ng ombudsman na sila dapat ang gumagawa nito. Hindi yung hindi nyo pa pinag-aaralan at tinignan yung inyong records, nagpa-press con ka na, nagpa-press release ka na. Bakit? Dahil senador yung sisilbihan ng dismissal, ay nako, biglang umatras itong si Boy Corriente ngayong Huwebes matapos na ma-verifika na matagal nang ibinasura ang kaso noon pang 2019, mga kaibigan. Kita nyo, ginawa ito sa press briefing. Inamin po ni Remulla na hindi siya naabisuhan tungkol sa naging aksyon ng dating ombudsman. Due diligence nga ho Umalis na sa tanggapan, nag-retire na. Itong si Ombudsman Martires. Kailangan pa ba niyang banggitin sa iyo na ito yung record? Marami kayong tauhan dyan At inusahan pa yung dating ombudsman, mga kaibigan, na surprise secret decision. Matino ba naman yan? Matinong official ba yung ganyan? Aakusahan mo ng surprise and secret decision ang naging desisyon ng dating ombudsman. Sa totoo lang, mas mataas ang inabot nitong si Ombudsman Sam Martires kaysa sayo dahil siya ay nag-retire na dating justice ng Supreme Court. Ikaw, naging spokesman ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos aakusahan mo siya na surprise and secret decision
may kahalong pagdududa. Oh, may halong malisya yung sinabi mo, Boying Remulla, kay dating Ombudsman Martires. Anong ibig mong sabihin? May itinago siya, isinikrede yung kanyang desisyon? Maling-mali naman yun. Oh, sino ba si Ombudsman Martires? Mas mataas ang inabot niya sa'yo. Oh, kaya huwag mo naman sanang akusahan ng ganon. Ayan tuloy, sinagot ka. Sinagot ka nitong si dating Ombudsman sa Martires. Naglabas ngayong araw po ng Huwebes, si Senador Joel Villanueva ng mga dokumento. Kabilang po ang clearance mula sa Ombudsman September 10, 2025 maging sa Sandigan Bayan, yung certification po ng Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang kasong kriminal o administratibo. Ayon po sa mga nakalap na ulat, mga kaibigan, no? Plano sanang magpadala nitong si Boying Ying. Inamin din niya ito ni Boying Remulla ng liham kay Senate President Tito Soto. Buti hindi rin nag-react kaagad itong si Tito Soto. Baka sinabi rin itong si Tito Soto na tatanggapin ko kaagad yan. Buti hindi niya ginawa yun, kundi mapapahiya silang dalawa. Pareho silang mapapahiya sa mata ng taong bayan para ipatupad ang dating utos ni Conchita Carpio Morales, dating ombudsman, ngunit umatras matapos na madiskubre ang reversal ng naturang desisyon. Matindi, mga kaibigan, itong mga itinatalaga. Matindi itong mga itinatalagang mga opisyal ni BBM sa iba't ibang departamento ng pamahalaan, mga kaibigan. Masyadong halata na ang habol lamang po ng mga ito, mga kaibigan, ay politika. Politikahin yung hindi nila kaalyado. Dahil alam naman natin, alam naman natin na itong si Senador Joel Villanueva ay nasa oposisyon. Hindi siya kasama sa kasalukuyang mayorya ng mga senador. Dudugtungan mo lamang natin, hindi nahihilingin nitong si Crispin Remulla o Boying Remulla sa Senado na ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva matapos malaman na nabasura ang kaso dahil sa umano'y secret decision. Nitong Huwebes po ng umaga ay unang sinabi ni Remulla na susulat po siya kay Senate President Tito Soto upang ipatupad ang dismissal order kay Villanueva. Naniniwala, mga kaibigan, itong si Remulla, pinaniniwalaan lang yata niya yung sarili niya na ang 9 years old dismissal order laban kay Villanueva ay enforceable immediately at dapat ipatupad ng kasalukuyang Senate President. Anong ibig po niyang sabihin dyan? Kung hindi ho niya talaga, kung hindi ho nila nalaman na may nireverse na nga po yan at nilinis na ng ombudsman, dinismiss na ng ombudsman yung kasong yan laban kay Senator Joel Villanueva, talagang pupunta sa talaga sa Senado at i-enforce niya yung dismissal, mga kaibigan. Talagang nagdududa siya I was surprised by the decision. Lumalabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ng ombudsman tungkol dyan. Anong ibig ko niyang sabihin? Ang laki ng malisya sa isip ni Boying Remulla. Pinagdududahan po niya yung desisyon ni dating ombudsman Sam Martires. Paghambingin natin dalawa. Paghambingin natin itong dalawang to. Si Martires, dating justice, mga kaibigan, ng Korte. Korte Suprema. Itong si Boying, spokesman dati ni ERAP. Napanood naman siguro ninyo yung bago siya umalis at mag-retire sa kanyang pwesto. Malamang napanood ho ninyo yung video interview kay Justice Sam Martires. Sinabi niya, ang nag-appoint sa akin talaga sa Supreme Court ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
And after that, inappoint uli siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ombudsman. Pasensya po kayo. Doon sa video interview na yun, mga kaibigan, ang sinabi nitong si Justice Sam Martirez, lalong tumaas ang kanyang paghanga at respeto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kapanahunan po na siya ay inappoint sa Supreme Court at pagkatapos ay inappoint din sa Ombudsman. Kahit minsang pagkakataon, sabi ni Martirez, hindi lumapit, hindi nagparamdam ang dating Pangulo sa akin, sabi niya. Hindi lumapit na humingi ng pabor. Alam niyo naman, yung mga pabor na yan, mga kaibigan, siyempre ikaw yung appointing authority. Kumbaga, parang kung baliktad, mga kaibigan, no, ang pag-iisip ng isang leader o appointing authority, katulad ng Pangulo, hihingi siya ng pabor sa kanyang inappoint na ombudsman o justice. Hihingi siya ng pabor para sa isang proyekto o isang appointee na nais niyang ilagay o hihingi ng pabor na linisan ang kaso ng kanyang kaalyado. Pero sabi nitong si Ombudsman Martirez, dating Ombudsman Martirez, na ni minsan hindi lumapit sa akin si Digong para manghingi ng pabor. Ni hindi yan nagpadala ng kanyang sugo para manghingi sa akin ng pabor. Binanggit pa nga dyan si dating Presidential Legal Counsel, yung dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, si Attorney Sal Panelo. Sabi ni hindi siya nagpadala sa akin ng kanyang sugo. Katulad ni Attorney Sal Panelo, wala silang ipinadala sa akin. Hindi sila nanghingi sa akin ng pabor. Kaya sabi nitong si Martirez, hindi matatawaran, lalong tumaas ang respeto ko kay Digong. Tingnan ninyo man ang pagkatao ng dating Pangulo kumpara dito kay Buyengying, mga kaibigan. No? Malamang at sa malamang, yan ho ang hinala ng marami. Kaya inappoint siya dyan sa ombudsman dahil pag natapos ang termino ng kasalukuyang Pangulo, maraming magre-reklamo dyan. Maraming magsasampa ng kaso dyan. At ang magiging armas niya, tagapagtanggol niya, ay yung inappoint ng ombudsman na si Boying Remulla. Ngayon pa lamang, mga kaibigan, nakikita na political ang dahilan. Kaya si inappoint dyan bilang ombudsman. Tingnan nyo, hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. Due diligence, Mr. Ombudsman. Kung hindi nakita ito, di wala na. Away na naman. Siyempre, hindi nagustuhan yan, mga kaibigan, nitong si dating ombudsman, Sam Martirez. At sinabi ho niya na hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi nitong si Boying Remulla na secret decision, mga kaibigan, dahil wala namang sinisikreto . Sabi nitong si Justice Martirez, meron silang sistema dyan sa Office of the Ombudsman na automatiko na napupunta doon kung ano man yung mga dinismiss at kung ano yung mga kaso. Siyempre, digital age na ho tayo, mga kaibigan. Nandyan na lahat po sa sistemang sinusunod ng ombudsman yung mga kaso na kanilang dinismiss at yung kaso na kailangan po nilang halongkatin. So yung napakasimpleng bagay, isa lang ho, mga kaibigan, ang masasabi natin dito. Napakasimpleng paghahalongkat lang, hindi pa nagawa itong si Boyeng Remulla. Paano pa ho yung mga mas malalaki at masasalimuot na mga kaso na kailangan nung trabahuhin ng tanggapan ng ombudsman? Di wala na. Ito ho yung quality ng mga opisyal ng gobyerno na pinauupo ni Bongbong Marcos sa mga
malalaking tanggapan ng pamahalaan katulad po nitong Office of the Ombudsman. Sino pa kaya yung ibang mga personalidad na gustong italaga at pinaplano pang i-appoint nitong si BBM sa mga masiselang ahensya ng pamahalaan sa susunod na mga panahon habang siya pa ang nakaupo? Ay nako, meron pa ba tayong aasahan sa gobyernong ito? Yan lamang ho mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang kape at balita dito sa Radyo Pilipino UK YouTube channel. Kahit isang subscription lamang po, maligay na tayo. Saan man kayo naroroon, God bless po sa inyong lahat. Saludo sa inyo.